Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito na nagawan ko ng content ko sa Facebook eh. At medyo nag-viral siya, no? Kasi, ito pala, no? Ngayon pala, no? Merong bagong lumabas pala sa Okta Research, no? Na naunahan na po ni PBBM sa trust rating yung mabantot na si Sara Duterte. Paano ba naman kasi? Tingnan ninyo ha. Kababawan ni Sara, no? Kasi kailangan talaga mamili ni Sara eh. 'Di ba? Alam naman natin no na pag si Sara nga po maaga po siyang nag-pronounce na siya tatakbo bilang presidente sa 2028, mas dadami po yung atake sa kanya. Natural po 'yon kasi siya yung unang nag-announce. Yun nga lang sinakripisyo ni Sara Duterte yan, no? Kasi nga po magkakaroon ng impeachment. Tinatakot niya po yung mga congressman. Yun nga lang mga kababayan, ang tanga-tanga Sara Duterte, no? Hindi po nangyari yung natakot yung mga congressman. Di ba? Yung mga congressman hindi natakot. Oh, pag-pronounce si Sara, parang wala lang, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Tapos pangalawa, na-expose pa siya, natanga siya. Di ba? Kasi ang point natin dito, no? Nung pag-pronounce nga po ni Sara Duterte na siya tatakbo bilang presidente, nakabantay na po yung mata sa kanya lahat. So lahat na sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya, nakabantay na po tayo. No? Lahat tayo, mga PBBM supporter, mga loyalista, mga pro-admin, pati mga kakampink, nakabantay po kay Sara ngayon. O ngayon, tinan niyo to ha. Ito actually dapat pinapalagpas na lang to eh, pero wala eh. Talagang ito yung ano eh. Ayaw niyo bang sabihin sa mga... Ito yung epekto mga kababayan ng maaga niya pag-pronounce. Nakabantay po sa kanya lahat. So, tingnan nyo to ha. Ito yung interview niya po sa Banateros. Matagal na to ha. Matagal na to ha. Pero, nauungkat pa rin po. Nag-trending to kanina, no? So, malamang din nyo pa napapanood to, no? Pero panoorin nyo na to. Alam nyo, nakakatawa dito mga kababayan. Sa mga Pilipino. Ang nakakatawa kasi dito mga ka-Streetwise, no? Nagpa-interview si Sara Duterte sa SMNI. Sa mga Banateros, di ba, teritoryo niya na yan, nagbuka pa siyang tanga. Di ba, tingnan niyo naman, oh. Di ba, ganyan po talaga siya katanga. Puta, teritoryo niya, SMNI. Yung nag-i-interview, mga kulto niya. Meron pang advanced question. Puta, ganun na nga lang yung tanong mga kababayan, ganun na nga yung sitwasyon, no? Puto, nagbuka pa siyang tanga. Tingnan nyo yung tanong sa kanya dito ni Gagundada, no, na, BP Sara, kaya mo bang sabihin sa mga tao na malinis ka bilang vice presidente at deputy secretary? Oh. Ang sagot niya, tingnan nyo, anong klaseng katangahan to, no? Tingnan nyo. Ayaw niyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang teka lang, bago yung sagot. yan na, kumukulay-kulay ngayon. Hello po kay Ma'am Alaga 140 na salamat po sa sa pag-gas. Thank you po. Okay na, nakuha niyo yung tanong ni Gagong Dada. So yung sagot ni Sara, tinan ninyo. Then, ulitin ko lang malinaw po yung sagot ni Sara. Malinaw po yung tanong ni Sara. Malinaw po yung tanong ni Gagong Dada. No, masasabi nyo ba sa taong bayan na kayo ay naging malinis na magtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President? Tingnan niyo sagot niya dito. Pilipinas. Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City. Noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, mali ata yung tanong. Oy, Dada, dapat nag-adjust ka, mali yung tanong. Ang ina nito ni Sara, no? Sobrang babaw ng comprehension ng putang ina. Partida, 80% yan ng bar. Tangina, 80% ng bar. Basic na tanong, hindi nasagot ng maayos.
Wala na yan. Ulitin natin. Puta na yan. Opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga Tinan nyo to. Oh. Si Peace of Citizen, ngayon lang nag-comment yan. Hindi nakatiis sa sobrang bobo ni Sara. Bobo, ulul ang puta. Hindi, kanina pa nagbabasa ng comment, di siya nagko-comment. Ngayon napa-comment siya, sobrang bobo ni Sara kasi. Hindi nga, tingnan nyo ha. Actually, mga ganyang klaseng kamalian ni Sara. Minsan, napapalagpas na lang yan eh. Pero ngayon nga po kasi dahil nga po sa nag-declare siya na kaagad, no, ng kanyang candidacy, kumakalat ngayon lagi ito. Nakakapikon eh. Di bobo talaga, di ba? Bobo talaga. Di ba? Grabe naman no, yung mga nakapasa sa bar na 80% yung nakuwang average. Puta, ikaw nagre-represent Sara. Si Miriam Defensor Santiago nga ilan yung ni Miriam? Ilan yung grade ni Miriam sa bar? 78 lang. Di ba 78 lang? Oh, ikaw mas mataas ka ba? 80 ka pero hindi mo naman busa. Sobrang hindi kasi alam nyo no. Kung titingnan natin yung pinakamalaking picture dito no, as a whole picture kasi. Ang pinakadelikado kasi dito comprehension, no? Nakakatawa si Sara dahil bobo nga po talaga no, pero ang sinasabi natin dito yung comprehension. Pag ito naging presidente ng mga kababayan, tapos mahina yung comprehension, kawawa po ang buong Pilipinas. Especially po sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan po natin, no? For example, national security, foreign policy, tapos mahina comprehension mo. Puta kayong mga dides, hindi nyo ba? Puta matalino pa kayo. Yung iba sa inyo matalino pa kay Sara. Honestly. Di ba yung din sa San Sebastian? Yung Ted Pastrana. 'Di ba yung Ted Pastrana, 'di ba na ngayon nagtatanggol kay Sara na din ng San Sebastian. Matalino ka pa kay Sara pero ba't mo pinagtatanggol? Kaya nga mga kababayan no, pag si Sara po tinatawag na boba, nasasaktan po 'yan. Paano ko nasabi? Tingnan niyo ha. Sa dinami-dami po ng sinabi ni Sara sa dinami-dami po ng sinabi ni Madriaga. Kasi Madriaga, inamin ni Madriaga na sa kanya dumadaan yung pera ni Digong, no, na naging bagman din siya ni Digong, naging bagman siya ni Sara. 'Di ba siya nagbuo ng Isip Pilipinas, maski nampayhan ni Sara yung land grabber na si Harry Roque. So dinami-dami po na sinabi po ni Madriaga. Ang sinagot lang po ni Sara tungkol sa kanyang grado no siya ay nasa San Sebastian. Oh, so piko niya pag natawag na na bobo. O parang ito, no, kala nyo tapos na. Hindi, maganda pagtawanan yan. Bayaan natin. Ito pa isa, tinan nyo, ha. What is your... Kutan nyo, di ba? Inubo siya, di ba? Kasi lamig, no? Pabakasyon-bakasyon lang. O ngayon, ang nagtanong naman natin sa kanya dito si Alvin. O, tinan nyo, ha. Ito, on the spot na tanong to, ha. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Baka hindi niya naintindihan kasi English. O, hello po kay Joy Lim. Maraming salamat, no? Joy Lim from Japan, di ba? Thank you po, no? Oh, ngayon, ang sabi nga po ni, ang sabi ni, pangalan ito? Ni Alvin The Adventures, no? Alvin ba? Si Alvin to nagtanong, no? Na ang pinaka worst case scenario daw po na pwedeng mangyari kay Bato de la Rosa makulong kasama si Digong habang siya ay senador. 'Di ba? Nakita niyo hindi naman mahirap intindihin. No, pero napaka straightforward ng tanong. Tingnan niyo sagot ni Sara dito. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang
sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. Teka lang. Mali na naman yung tanong ko. Tangin na nyo. Ang bobobo ng mga nagtatanong. Ano na naman kasing ano na. Ang bobo naman nagtatanong ko, di ba? Tingnan nyo. Ewan ko ba? Sige, continue nga natin. Okay na yun. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka, na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Narinig ata nung bus na dumadaan, bilusanahan ata siya, ay putang ina mong bobo mo. Nalaki ng mukha nito. Hindi, ito sinasabi nga natin, mga babayan. Nakakatawa po siya, pero on the bigger picture po kasi, kung ito magiging presidente, ang makikita natin dito, isang presidente po na sobrang baba ng comprehension. Sobrang baba ng comprehension. Ito yung basic na tanong, no? Na talagang, ano ba na kailangan niya talaga mag-isip ng sobrang haba. 'Di ba? Lutang nga eh. 'Di ba? Lutang na nga, nag-isip na nga ng sobrang haba. Puta, bobo pa rin ng sagot. 'Di ba? So, may learning disability siya. She cannot, uy ha, 80% yan. 80% sa bariyan. Yeah. So ngayon, tingnan ninyo ha. So dahil nga po sa nag-pronounce siya ng maaga, so lalong na-expose po si Sara masyado. No, expose na po si Sara ngayon. O, di ba? Palakpakan naman natin yung presidente natin, no? Kahit na binaba siya sa social media, na pero mataas siya, 55% siya ngayon, di ba? So ito from 51%, ngayon 55 na siya. O 54, di ba? So 50, so, pero in total, no? In total 55. Ngayon si Sara, mga babayan, 50 na lang. Medyo mataas pa rin talaga yung ng mataas mag-rate talaga yung Okta Research, no? Puta yung Pulse Asia talaga, pag negative talaga. Ewan ko saan nakukuha ng Pulse Asia yan. Di ko alam kung saan nagtatanong yung Pulse Asia, malamang sa Mindanao lang. Yung Pulse Asia, puta, binigyan ng negative si PBB, hindi ko alam kung saan nagtatanong yun eh. Baka sa Mindanao nga lang. So mapapaluwa ka talaga sa tawa, laging mali ang tanong. Mali yung tanong. So yun, mga babayan, no? So ako naniniwala talaga ako na mayroon pang 2 taon. Kasi kung ngayon, kung kukumpara po natin yung trust rating po ni Jojo Marbinay, no, nung siya ay vice presidente dati, di ba? Hindi talaga sure si Sara Duterte sa spot niya. Kasi mas mataas pa po si Jojo Marbinay, no, kung ikukumpara po natin kay Sara Duterte. No, sa same time period, sa same time period. Kumbaga 2 years na lang ata. 2 years na lang ba? 2 years, less than 2 years na lang. Hindi, less than 2 years na lang pala, no. Hindi, 2 years 2 years and 3 months pa ata. 2 years and 3 months, no. Ano ba ngayon? April, May, June, July. 2 years and 3 months, no? So, sa last 2 years and 3 months nga po ng pamumuno ni PBBM, no, at saka ni Pinoy, no, kung kukumpara po natin yung vice president nila na si Sara Duterte at saka si Jojo Marbinay, mas mataas pa po si Jojo Marbinay sa rating. Pero hindi pa rin po sure, no? Hindi pa rin po sigurado na nanalo si Jojo Marbinay. Lumagapak pa nga eh. Ilan si Binay noong 2016 election? Pangatlo, pang-apat.
what you see is what you get from her. Di ba? Natawa nga ako kay Trillanes no? Sabi ni Trillanes dito, na si Sara Duterte nga daw po yung babaeng version ni Duterte na walang sense of humor. Honestly, mga kababayan, honestly, si Digong pag nagsalita, ako minsan natatawa talaga ako. Seryoso. Ako minsan natatawa talaga ako kahit ayoko sa kanya. May merong charisma si Digong eh. 'Di ba meron siyang kapag bumitaw siya ng joke, maganda yung timing eh. Maganda yung humor eh. Si Sara talaga ni minsan hindi niya ako napatawa. Ni minsan. Minsan pa nag-joke yan. Putang na sabi ko, anong nakakatawa doon? Nakakabobo nga yun eh. O mamaya pag-usapan natin yan yung kay Trillanes, no? Yan. So yan, iwanan muna natin yung topic na yan kasi pang intro yan eh.